Nang sumigaw ang anak ko, "O lulutuin mo ba para sa asawa ko? O alis ka na sa apartment ko?" Hindi ako sumagot na malakas. Hindi ako umiyak, ngumiti lang ako. Kinuha ko ang bag ko at lumabas na naglalakad. Iniwan ang apartment na ako ang nagbabayad ng upa sa loob ng 8 buwan para sa kanila at ako ang nakalagay na pangalan sa kontrata. Inaasahan niyang umiyak ako, na magmakaawa tulad ng dati. Pero sa pagkakataong ito iba na. Isang linggo pagkatapos ay may 18 missed calls na sa phone ko, at iyon pa lang ang simula ng plano ko. Pagsisisihan nila ang bawat masasakit na salita at bawat malupit na gawa. Bago magpatuloy, gusto kong pasalamatan ka sa pagiging nandito at sa pakikinig sa kwentong ito hanggang ngayon. Kung naantig ka sa kwento, anyayahan kitang mag-iwan ng komento at sabihin kung saan ka nakikinig ngayon. Mahalaga rin ang boses mo rito. Ngayon na, ikukwento ko lahat. Nasa bulsa ko pa ang listahan ng pinamili ng buksan ko, ang pinto ng apartment, na may dalang mga supot mula sa palengke. Ang sikat ng araw ng Martes, hapon ay pumapasok sa bintana ng kusina na nagpapainit at nagpapaliwanag sa lahat. Karaniwan ay nakakapagpasaya iyon sa akin. Ngayon, hindi. Nakaupo si Mika sa hapagkainan. Nagpapintura ng kuko ng kulay rosas na matindi. Nakapatong ang paa niya sa upuang binili ko gamit ang pera mula sa pensyon ko. Bukas ang bote ng nail polish at ang amoy chemical ay pumupuno sa buong lugar. Ni hindi man lang siya tumingin ng magsalita. "Hoy, gumawa ka ng sandwich. Nandiyan ka na sa kusina." Maingat kong inilagay ang mabibigat na supot sa counter. Masakit ang braso ko sa pag-akyat ng 3 palapag na may dalang gatas at tinapay. Nag-iwan ng pulang marka ang plastic na handle sa kamay ko. "Pasensya na," sabi ko. "Narinig mo ba ako?" sagot ni Mika habang patuloy na nagpapintura ng kuko. "The turkey at cheese, hindi yung murang karne na kinakain mo. May maganda, malamig. May malamig na bagay na pumuno sa dibdib ko. Binili ko nga iyong mamahaling turkey para sa kanya at sa anak ko. Ginastos ko ang tsekwe ng government support sa pagkain na hindi ko naman kayang bilhin para sa sarili ko. Mika, bagong dating lang ako. Itago ko muna ang mga pinamili." Tumingin siya sa akin nang may ekspresyong laging nagpaparamdam sa akin na maliit at tanga. "Ano ba problema mo? Nandiyan ka na nakatayo." Busi ako sa mga kuko ko. Ang problema ay akin ang apartment na ito, at pagod na akong tratuhin nila ako bilang katulong. Inilagay ni Mika ang mga kamay sa mesa para matuyo ang polish. "Tingnan mo, Aling Nena, ngayon nakatira ka na sa bahay namin. Pinayagan ka naming manatili dahil nakakatulong ka." Ang salitang pinayagan ay parang sampal sa mukha. Ako ang nagbabayad ng upa sa loob ng 8 buwan habang sinasabi nilang naghahanap pa sila ng trabaho. Ako ang bumibili ng pagkain habang ginagastos nila ang pera nila sa sin at restaurant. Tumayo si Mika at lumapit sa akin. Sa 25 anyos niya ay mas matangkad at mas malakas siya kaysa sa akin. Pero marami na akong nakaharap na masungit noon pa bago pa siya ipanganak. "Nag-usap na kami ng anak mo," sabi niya. "Kung gusto mong manatili rito ng mapayapa, kailangan mong tumulong pa ng higit. Ganun lang kasimple." Bumukas ang pinto. Dumating ang anak kong si John na may dalang backpack ng laptop. Pagod mula sa part-time job sa isang coffee shop. Nakita niya si Mika na nakatayo sa harap ko at naramdaman ang tensyon. "Ano bang nangyayari rito?" Tanong niya na may inis, na parang ako pa ang problema. "Ang nanay mo mahirap makisama," sabi ni Mika nang hindi gumagalaw. Hiniling ko lang na gumawa siya ng sandwich, pero parang big drama. Tiningnan ako ni John nang may disappointment. Paihong tingin na ibinibigay niya noong teenager pa siya at hindi niya nakuha ang gusto. "Nay, gawin mo na lang ang sandwich. Hindi sulit ang away para diyan." Pero hindi pa tapos si Mika. Lumapit pa siya ng todo. Kaya naamoy ko ang pabango niya na halos sa amoy ng nail polish. "Ganito ang takbo rito," sabi niya, "Aling Nena. Nasa apartment namin ka, tumutulong ka. Ibig sabihin kapag humingi ako, gagawin mo ng walang tanong, walang drama." Nanatiling kalmado ang boses ko kahit mabilis ang tibok ng puso ko. "Tama siya," sabi ni John. Tumayo sa tabi ng asawa niya na para magkatabi sila laban sa akin. "Nay, magdesisyon ka na ngayon. Tulong kay Mika at gawin mo ang hiniling niya. O ay empake mo ang gamit mo at umalis ka." Nalutang ang mga salita sa hangin na parang usok pagkatapos ng sunog. Tumingin ako sa anak ko na naghahanap ng bakas ng batang tumatakbo sa akin kapag may bangungot. Ang nakita ko lang ay ang matigas na ekspresyon ni Mika na nakalaawan sa mukha niya. "Sige," sabi ko ng mahina. Ngumiti si Mika na parang nanalo na. "Mabuti, tungkol sa sandwich na iyon, mag-i-empek ako," sabi ko. Nawala ang ngiti sa mukha niya. Nabuka ang bibig ni John na parang naghihintay na humingi ako ng tawad,
at pumunta sa kusina na parang talo na aso. Tumalikod ako patungo sa halway. Iniwan ang mga supot ng pinamili kung saan iyon. Sa likod ko narinig ko ang paghinga ni Mika at bulong ni Junay, "Hintay." Pero naglalakad na ako patungo sa kwarto ko nang matatag ang mga hakbang sa karpet na pinili naming dalawa ni John noong una siyang lumipat. Bumaba ang maleta mula sa aparador ng mahina. Binili ko yon para sa bakasyon sa Boracay, kasama ang kapatid ko noong buhay pa ang asawa ko, at hindi pa gaanong hirap ang pera. Ngayon ay nakabukas ito sa kama. Handa para sa kaunting gamit na natira sa buhay ko rito sa apartment. Maingat kong inempake, damit panloob, medyas, extra na damit. Hindi lahat, ang kailangan lang. Mula sa sala ay may bulungan at diskusyon. Tumataas ang boses ni Mika. Lalong kinakabahan si John, sinusubukan nilang alamin kung ano ang gagawin sa matandang babae na sa wakas ay nagsabi ng hindi. Gumagalaw ang mga kamay ko ng mag-isa. Tinitiklop ang mga damit. Iniikot ang medyas. Ang laawan ng asawa ko ay napunta sa side pocket na nakabalot sa papel. Mga gamot ko, salamin sa pagbabasa, maliit na notebook kung saan sinusulat ko ang bawat piso na ginastos. Nangigulong ko ang maleta sa halway. Tumigil sila sa pag-uusap. Naupo ulit si Mika sa mesa, pero iba na ang hitsura. Mukhang nag-alala, basa ang mata. Nakaupo si John sa tabi ng kusina, nakapamaywang, sinusubukang magmukhang galit, pero mukhang nalilito. Wala sa kanila ang nagpaalam. Ang lumang kotse ko ay umandar sa unang subok, mapagkakatiwalaan pa rin. Lumabas ako sa parking nang hindi tumitingin sa bintana ng apartment. Ang 20 minutong biyahe patungo sa Sunset Residences sa gilid ng bayan ay nagbigay sa akin ng oras mag-isip. Habang nagmamaneho sa sentro ng bayan, sinalubong ako ng mga alaala. Ang daycare ni John noong maliit pa siya, 200 pesos bawat linggo sa loob ng 2 taon. Habang nagtatrabaho ako ng double shift sa karinderya, umuwi akong pagod na namamaga ang paa tuwing gabi. Ang graduation party niya sa high school ay nagkakahalaga ng 16,000 dahil gusto niya ng espesyal para sa mga kaibigan. Pagkatapos ay ang kolehiyo sa State University. Pero sa tuition, materials, pamasahe at upa malapit sa campus ay halos 120,000 pesos bawat taon dahil sabi ni John kailangan niyang maranasan ang buong karanasan. Naglilinis ako ng opisina tuwing gabi. Nagmomop ng sahig at nagtatapon ng basura habang ang ibang matatanda ay nanonood ng TV sa bahay. Ang kasal nila ni Mika ay nagkakahalaga ng 160,000 pesos. Sabi ng pamilya ni Mika busi sila para tumulong. Kaya tahimik kong sinagot lahat. Ang bulaklak, ang keke, ang venue, lahat dapat perpekto para sa malaking araw ng anak ko. Pagkatapos ay dumating ang problema sa apartment. 18,000 pesos bawat buwan na upa. Dahil kailangan ng tulong ang mga bagong kasal para magsimula. Ganyan ang mga nanay, sabi nila sa akin. Gusto yon ng tatay ni John ang mga bill ay dumating isa-isa. Tulad ng orasan, 18,000 upa, 4,000 kuryente, 6,000 grocery kapag mahigpit ang pera. Ang pensyon ko ay unti-unting naubos sa buhay nila, piso sa piso, at kinumbinsi ko ang sarili ko na iyon ang pag-ibig. Ang Sunset Residences ay nasa dulo ng kalsada. Puting gusali, malinis, may sag na long stay suites. Maliit pero maayos ang kwarto, kama, upuan, maliit na mesa sa bintana. Inilagay ko ang maleta sa stand at umupo ng malakas sa kama. Iba ang katahimikan dito. Hindi ang komportableng katahimikan ng sarili kong espasyo, kundi ang walang laman na lugar kung saan walang nakakakilala sa akin. Kinuha ko ang phone at tiningnan ang contacts, bangko, insurance, cards, mga numero na kabisado ko pagkatapos ng maraming taon na mag-ingat sa bawat piso. Martes pa. May mga bagay na pwede pa gawin. May mga tawag na pwede pa. Binuksan ko ang tablet sa mesa at pumasok sa bank account ko. Kumikinang ang mga numero sa screen. Checking account, savings, retirement fund, mga numero na kumakatawan sa buhay ng matinding trabaho. Pagtalikod sa maliliit na luho para alagaan ang pamilya. Kumikislap ang kursor na naghihintay sa desisyon ko. Kinabukasan ng Miyerkules ay maulap at kulay-abo. Katulad ng pakiramdam ko sa loob. Inilatag ko ang mga papeles sa mesa ng hotel na parang general na nagpaplano ng digmaan. Bank statements, insurance, legal documents, lahat maayos. Ang unang tawag ay sa National Bank of the Valley. Magandang umaga, Aling Nena Santos, sabi ng babae sa kabilang linya pagkatapos ko pindutin ang mga tamang option. Ano po ang maitutulong namin ngayon? Kailangan kong itigil ang automatic payment ng upa sa apartment, 3B sa Inino Street Apartments. Account ending 7,820. Narinig ko ang pagtaype. Ma'am,
Nakikita ko na lumalabas ang payment na iyan sa loob ng 8 buwan. Sigurado po kayo na itigil. Lubos na sigurado. Pwede ko bang malaman ang dahilan? Ang mga tenants ay hindi na makakaasa sa tulong ko pinansyal. Mas maraming pag-type. Siege po, Aling Santos. Ititigil na agad ang automatic payment. Makakatanggap po kayo ng confirmation letter sa loob ng 3 araw na working days. Ang pangalawang tawag ay mas simple. Ang phone company ay sumasagot sa 2 cellphone nila sa loob ng family plan ko sa loob ng 6 na buwan. Ang iPhone ni Mika, ang Android ni John, 2,400 pesos bawat buwan para sa mga phone na hindi ko naman ginagamit, mga bill ng tawag na hindi ko ginawa. Kailangan kong tanggalin ang 2 lane sa family plan ko. Sabi ko sa agent, ang anak ko at nuwera ko ay kailangang magkaroon ng sariling service mula ngayon. Kailan nyo gustong mag-effect? Gayon na rin. Ang credit cards ay tumagal ng kaunti. Si John ay authorized user sa 2 sa cards ko. Isang Visa at isang department store card. 8,000 pesos bawat buwan na binabayaran ko para sa mga bagay na hindi ko binili. Aling Santos, paliwanag ng babae sa Visa. Ang pagtanggal ng authorized users ay nangangahulugang kailangan nilang mag-apply ng sarili nilang card. Ang anumang pending balance ay mananatili sa responsibilidad ninyo. Pero hindi na sila makakagamit pa. Naiintindihan ko. Tanggalin na agad. Ang bawat tawag ay parang pag-alis ng mabibigat na tanikala sa katawan. Ang 35 taon na pagiging waitressa ay nagturo sa akin kung paano gumana ang sistema. Anong mga salita ang gagamitin? Paano mapapagana ang mga bagay? Lahat ng ginagawa ko ay legal at nasa karapatan ko. Ang pagbabago sa life insurance ay nangangailangan ng pagpapadala ng documents sa mail. Pero sinimulan ko na ang proseso. 1,000,000 piso na para kay John. Pera na ipon ko para protektahan ang kinabukasan ng pamilya. Pero ngayon ay iba na ang ibig sabihin ng salitang pamilya. Sa oras ng tanghalian ay nakagawa na ako ng 6 na tawag. Mga automatic payments na nakansela, phone service na na-disconnect, cards na na-block. Lahat ng perang automatikong umaagos palabas ng account ko sa loob ng mga buwan ay natapos sa magalang na usapan at reference numbers. Umupo ako sa murang upuan ng hotel at tiningnan ang notes ko. Reference numbers, confirmation codes, eksaktong petsa kung kailan titigil ang lahat. Ang papel na bakas ng aking kalayaan. Tahimik ang phone ko sa mesa. Walang missed call, walang urgent message. Hindi pa nila alam. Malamang hindi nila mapapansin hanggang sa unang payment na hindi pumasa. Hanggang sa unang bill na may pangalan nila sa halip na akin. Pero malapit na silang malaman. Isinara ko ang tablet at lumapit sa bintana. Sa kabilang side ng parking, isang matandang lalaki ay tinutulungan ang asawa niyang sumakay sa kotse. Hinahawakan ang braso ng may pag-iingat habang inaayos niya ang upo. Baka pupunta sila sa pamilya o sa doktor. Naiinggit ako sa pagkakapares na iyon. Ang paraan ng pag-aalaga nila sa isa't isa ng may pasensya at lambing. Ganon din kami noon ng asawa ko. Nanginginig ang phone ko sa mesa. Unknown number. Hinayaan kong tumunog. Lumipas ang linggo ng tahimik para sa akin. Pero malinaw na hindi para sa kanila. May routine na ako sa Sunset Residences. Kape sa lobby, almusal sa kainderya sa tapat, mahabang lakad sa tahimik na barangay ng San Miguel. Nagsimulang mag-ipon ang missed calls sa phone ko na parang dahon sa taglagas. Sa Huwebes ay 9 na message. Sa Sabado ay 18. Pinakinggan ko sila ng sunod-sunod. Nakikita kung paano lumipat mula sa pagkalito, patungo sa galit, at pagkatapos sa desperasyon. Ang mga una ay halos casual. Si John ay nagtatanong kung may error ba sa payment ng upa. Si Mika ay nag-iwan ng maikli at inis na message tungkol sa suspended phone service. Pero sa Biyernes ay naka-install na ang panic. Nay, ano bang nangyayari? Nabibiyak ang boses ni John sa pag-aalala. Sabi ng landlord na kinansela mo ang payment. Gusto niya ang buong halaga BY loans o ipapaalis kami. Ang mga message ni Mika ay lalong naging malupit. Aling nena, kailangan mong ayusin ito ngayon din. Tinatanong na ng mga tao ang bills namin. Pinapahiya mo kami na parang hindi kami makapagmaintain ng sarili. Ang mga pinakahuling tawag ay parang pakiusap na. Umiyak si John. Nangangako na maghahanap sila ng solusyon kung tatawagan ko lang sila. Si Mika ay sinusubukang maging mabait. Sinasabing nagsisisi siya sa pagiging matigas at gusto niyang ayusin ang lahat. Binura ko ang bawat message pagkatapos pakinggan. Nararamdaman ang kaunting kalmadong kuryosidad sa lumalaking desperasyon nila. Sa Biyernes hapon, may kumatok sa pinto ng kwarto ko sa hotel. Sa P-Fall ay nakita ko silang dalawa. Si John na naka-uniform sa trabaho. Si Mika na naka-jeans at gusot na shirt. Parehong mukhang hindi nakatulog ng maayos. Binuksan ko ang pinto,
pero hindi ko sila pinapasok. Nay, pulang-pula at namamaga ang mata ni John na wala na ang dating kumpiyansa niya. Kailangan nating mag-usap. Mag-usap tungkol saan? Tungkol sa sinusubukan mong sirain ang buhay namin dahil sa isang walang kwentang away tungkol sa sandwich. Lumapit si Mika. Pulang-pula ang mukha sa galit. Hindi ko sinusubukang sirain ang kahit ano. Sabi ko ng kalmado. Tinatanggal ko lang ang pagbabayad ng buhay ninyo. Ang upa. Nay, tumaas ang boses ni John, hindi mo pwedeng basta itigil. Iyon ang bahay namin. Sa totoo lang, sagot ko, ang pera ko ang nagbabayad ng bahay ninyo. Pangalan ko sa bank account, lagda ko sa payments. Kayo ay bisita lang. Hinawakan ni Mika ang braso ni John nang lumapit siya sa pinto. Nay, pakiusap, maayos ba natin ito? Mali si Mika sa pagtrato sa iyo ng ganun. Sabi ni John pareho kaming mali. Pero hindi mo pwedeng basta iwan kami ng walang paalam, walang pag-uusap. Binigyan mo ako ng ultimatum, alalahanin mo. Gawin mo ang sinasabi ni Mika o umalis ka. Iyon ang eksaktong salita mo. Hindi ko sinabi ng ganun. Sinabi mo. Tiningnan ko ang anak ko at nakita ko ang isang estranghero na gumagamit ng mukha niya. Sinadya mo ang bawat salita. Hindi mo lang inakalang pipiliin kung umalis. Binago ni Mika ang strategy at pinakalambot ang boses ng artificial. Tingnan mo, lahat tayo nagsabi ng mga bagay na pinagsisisihan natin. Pero pinag-usapan mo ang bahay namin, ang credit namin, ang buong future namin. Hindi mo pwedeng kunin lahat ng ganun lang. Kaya ko at ginawa ko na. Sinimulan kong isara ang pinto. Gusto ninyong umalis ako. Umalis ako. Gusto ninyong maging responsible sa sarili ninyong buhay. Ngayon pwede na ninyong gawin. Nay, hintay. Nabiyak ang boses ni John at ang pamilya at lahat ng pinagsamahan natin. Huminto ako na nakatingin sa mukha niyang desperado. Sa isang sandali ay naalala ko ang maliit na batang sumisilong sa kama ko tuwing may bagyo, ang nagdadala ng drawing mula sa school. Pero ang batang iyon ay lumaki na at naging lalaki na kayang manahimik habang tinatrato ng asawa niya, ang nanay niya, bilang katulong sa sariling bahay. Ang pamilya ay gumagana sa dalawang direksyon. Anak, sabi ko ng mahina, nagalaga ako sa inyong dalawa sa loob ng 8 buwan. Nang dumating ang oras na kayo naman ang mag-alaga sa akin, pinili mo ang mga demand niya. Nabiyak ang pekeng kabutihan ni Mika. Baliw ka ba, matanda? Hindi mo pwedeng. Pwede kong tawagan ang security kung patuloy kang sumigaw. Pinutol ko siya. Ito ay private property at nakakaistorbo ka sa ibang guests. Tinitigan nila ako, na parang sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ay nakita nila ako ng malinaw. Hindi ang mabait na nanay, hindi ang magiging lola, hindi ang walking ATM, kundi isang babaeng sa wakas ay natutong magsabi ng hindi. Hinawakan ni Mika si John sa siko. Tara na, bahala na tayo mag-ayos nito. Naglakad sila pabalik sa kotse. Ang dating yabang ni Mika ay napalitan ng nakayuko at nag-aalalang postura. Tumingin si John sa akin sa balikat na parang nakatingin sa estranghero. Pinanood ko silang lumayo. Pagkatapos ay isinara ko ang pinto at bumalik sa mesa ko kasama ang tablet. Marami pa ring tawag na gagawin, mga account na isasara. Ang trabaho sa pagtatapos ng one-sided na relasyon ay malayo pa sa katapusan. Kailangan ko ng kape at oras para mag-isip ng malinaw. Ang karinderya sa Inino Street ay palaging naging kanlungan ko noong buhay pa ang asawa ko. Doon kami nagkikita pagkatapos ng trabaho at nagbabahagi ng slice ng chocolate cake habang nagkukwentuhan tungkol sa araw. Noong Huwebes ng sumunod na linggo ay nilakad ko ang 2 block tulad ng dati. Kita ang hininga ko sa malamig na hangin ng probinsya. Ang routine ay nakaka-comfort pagkatapos ng confrontation kahapon. Ngayong umaga ay inayos ko ulit ang mga papeles ko. Tinitingnan ang statements at confirmation numbers, na parang general na nag-aaral ng battle plans. Tumunog ang bell ng karinderya nang pumasok ako. Ang amoy ng kape at tosino ay lumikha ng ulap ng normalidad na kailangan ko. Hindi pa ako nakakaupo sa corner table ko nang may tumawag na pamilyar na boses. Aling Nena Santos. Ayan, sino ang nandito? Tumayo si Tita Linda Morales mula sa mesa malapit sa pinto, na may hawak na nakatiklop na diaryo. Magkasama kaming nagtrabaho ng 12 taon sa Cainderia, El Molino, bago siya magretiro at lumipat sa senior apartments. Si Tita Linda ay morning shift, ako afternoon, pero nagbahagi kami ng sapat na kape para maging magkaibigan. Linda, tumayo ako para yakapin siya. Ang sarap makita ka. Pwede bang sumabay ako? Hindi kita nakita mula pa sa libing ni Kuya Ernie. Umupo siya sa harap ko nang walang hiningi ng permiso. Narinig ko na lumipat ka sa Sunset Residences. Maayos ba lahat? Dumating ang server na may kape bago ako makasagot.
Ginamit ko ang paus para isipin kung gaano karami ang ikukuwento. Mapagkakatiwalaan si Tita Linda. Pero siya rin ang pinakamalaking tsismosa sa barangay. Family matters lang, sabi ko sa huli. Kailangan ko ng space para maglinaw ng isip. Tumango siya ng dahan-dahan. Pinag-aralan ang mukha ko. Sinubukan ng nuwera mo na mag-return ng mamahaling makyup sa Hidalgo Pharmacy noong nakaaang buwan. Doon nagtatrabaho ang apo ko. Natigil ang tasa ko sa kalagitnaan patungo sa bibig. Anong kleseng makyup? Yung mahal, yung nakalock sa likod ng counter. Mga 4,000 pesos. Pero nang tingnan nila ang resibo, binayaran sa card na pangalan mo ang nakalagay. Nawala ang ingay ng karinderya. Ang credit card ko. Ganoon nga. Sabi niya regalo mo raw, pero sabi ng apo ko. Mukhang kinakabahan siya na parang nagsisinungaling. Maingat kong inilagay ang tasa. Pinoproseso ang bagong impormasyon. Kailan eksakto iyon? Mga 2 o 3 linggo na ang nakalipas. Siya mismo ang nag-handle ng return dahil sa amount. Nagsimulang tumakbo ang isip ko. 3 linggo na ang nakalipas ay gumagamit na si Mika ng card ko para bumili ng mamahaling makyup at i-return para sa cash. Hindi na ito basta pagbabayad ng bills. Ito ay kalkuladong pagnanakaw. Binigyan ba siya ng pera? Sabi ng apo ko. Policy ng tindahan ay cash return kung loob ng 30 araw. Lumapit si Tita Linda nang bumaba ang boses. Aling nena, hindi lang ang return ang napansin. Nagtatanong din siya ng ibang mamahaling produkto na parang balak niyang balikan. Parang malamig na tubig ang tumama sa akin. 2 linggo na ang nakalipas. Plano na ni Mika na magnakaw pa. Hindi ito desperasyon sa sitwasyon ngayon. Ito ay kalkuladong pagnanakaw na nangyayari na siguro ng matagal. Inireport ito ng apo ko. Nakalagay sa system at may kopya ng lahat. Technically, dahil hindi pa na-report na stolen ang card, gray area, pero iniingatan ng apo ko ang records kung sakali. Tiningnan ako ni Tita Linda ng mabuti. Talagang hindi mo alam. Umiling ako, iniisip ang lahat ng monthly payment sa card. Ang mga hapunan kung saan nagreklamo si John tungkol sa pera habang ninanakawan ako ni Mika sa lihim. Para saan ang cash? Tumingin si Tita Linda sa paligid ng karinderya at lumapit pa. Sabi sa bayan ay naghahanap si Mika ng kotse. Isa na mamahalin. Si Ate Sara Sakar, Lot ang nagsabi na may batang katulad niya ang tumitingin ng mga sasakyan na hindi niya kayang bayaran. Naalala ko si Ate Sara Jimenez. Nagtrabaho kami sa Library Fundraising Committee at ang anak niya ay classmate ni John sa school. Kung may alam si Ate Sara tungkol kay Mika na naghahanap ng kotse, malamang totoo iyon. Salamat sa pagpapaalam, Linda. Kinuha ko ang pitaka para bayaran ang kape na halos hindi ko naubos. Aling nena, mag-ingat ka. Ang babaeng magnanakaw sa sariling pamilya ay kayang gumawa ng iba pang desperate na bagay kapag na-corner. Naglakad ako pabalik sa Sunset Residences. Ang isip ay parang bagyo. Ang demand ni Mika ng sandwich at ang kabastusan niya ay biglang nagkaroon ng saysay. Matagal na siyang ninanakawan ako. Tinatrato ako bilang personal na bank account na pwede niyang gamitin kahit kailan. Ang ultimatum ay hindi tungkol sa respeto, kundi sa pagpigil sa kontrol ng pera na sa tingin niya ay karapatan niyang kunin. Sa kwarto ko sa hotel, binuksan ko ang tablet at gumawa ng bagong document na pinamagatan. Ebidensya Mika Torres. Ang impormasyon mula kay Tita Linda ay simula pa lang. Kung sinungaling siya rito, ano pa ang itinago niya? 6 na block lang ang layo ng police station. May 2 oras pa bago magsara ngayong araw. Pagkatapos kumain, nagdire-diretso ako mula sa kainderya patungo sa istasyon ng pulisya ng San Miguel. Modernong gusali ng ladrilyo na noong bata pa ako ay kinatatakutan ko. Pero ngayon ay pakiramdam na kaalyado. Sa reception, isang batang opisyal ang tumanggap ng reklamo ko ng propesyonal. Aling Santos, sinasabi ninyo na ang nuwera ninyo ay gumamit ng credit card ninyo nang walang pahintulot. Tiningnan niya ang resibo mula sa Hidalgo Pharmacy na nakuha ko kay Tita Linda. Kinumpara sa statement ko. Hindi ko siya binigyan ng permiso na gamitin ang card at hindi ko inaprubahan ang mga binili. Anong kleseng binili? Handa na ako sa tanong na iyon. Makyup na ni-return para sa cash. Ayon sa empleyado ng tindahan, nagtatanong din siya ng iba pang mamahaling item na pwede niyang i-return para sa cash. Sinilyohan niya ang papeles ng may autoridad. Ito ay credit card fraud. Kailangan naming i-contact ang tindahan para sa security footage at transaction records. Gaano katagal iyon? Si Detective Martinez ang humahawak ng financial crimes. Malamang gusto niyang i-interview kayo sa loob ng 48 oras. Nagkasalamat ako at kinuha ang mga kopya ko.
Nararamdaman ang bigat ng legal na otoridad na sumusuporta sa akin. Tapos na ang pagnanakaw. Tapos na ang emotional manipulation. Ngayon ay sa tamang channel na lahat. Ang susunod na hinto ko ay ang National Bank of the Valley. Ang opisina ni Detective Martinez ay nasa downtown branch. Makitid na espasyo na puno ng filing cabinets at printed papers. Mas bata si Detective Martinez kaysa inaasahan ko. Pero matibay at sigurado ang kamayan niya. Aling Santos, ano po ang dala ninyo ngayon? Credit card fraud. Ang nuwera ko ay gumagamit ng card ko nang walang permiso at ginagawang cash ang mga binili. Maikling ipinaliwanag ko ang sitwasyon. Ang ultimatum, ang pag-alis ko sa apartment, ang pagtuklas sa unauthorized gastos ni Mika. Nakinig si Detective Martinez nang walang putol. Sumusulat ng notes paminsan-minsan. Si Mika Torres ay kilala na sa ilang lokal na tindahan. Sabi niya nang matapos ako. Maraming tindahan ang nag-report ng suspicious returns sa nakaraang buwan. Palaging mamahaling item. Palaging ni-return para sa cash. Magkano ang halaga? Iba-ibang tindahan, iba-ibang amount. Sa na-trace namin hanggang ngayon, siguro 16,000 hanggang 20,000 pesos total. Nagpalamig ang dugo ko sa mga numero. Nakatira si Mika sa apartment ko, kumakain ng pagkain ko, nagdedemand ng serbisyo, habang lihim na nagnanakaw ng sapat para sa down payment ng kotse. Anong kleseng tindahan? Pinaghalong pharmacy, department store at electronic shop. Mga lugar na may mamahaling item na madaling i-return. Kinibit balikat ng detective. Ang pattern ay nagpapahiwatig na may nag-iipon ng cash para sa malaking binili. Mula kailan? Mga 1 buwan na. Karamihan ng tindahan ay nag-iingat ng footage sa loob ng 70 araw. Kaya maganda ang ebidensya. Aling Santos, ito ay tiyak na criminal fraud. Lumabas ako ng istasyon na may mas malinaw na larawan ng ginagawa ng nuwera ko. Ang pagnanakaw ay nagpapaliwanag sa kanyang kumpiyansa. Ang pagsisikap na kontrolin ako sa ultimatum at ang lalong lumalaking demand. Hindi lang ako convenient source ng pera. Ako ang pangunahing target niya. Ngayong gabi ay umupo ako sa kwarto ng hotel na tinitingnan ang mga natuklasan ng araw. Reklamong pulis na na-file. Pagsisiyasat na sinimulan. Kumpirmasyon ng pagnanakaw at fraudulent activities ni Mika. Lumalaking network ng professional allies na nakakaunawa sa totoong sitwasyon. Binuksan ko ang tablet at in-update ang evidence file ko. Idinagdag ang info mula kay Detective Martinez sa natuklasan ni Tita Linda. Ang pagkilala sa patterns ay mahalagang skill noong nagwo-work ako sa karinderya. Ang patterns dito ay nagiging kristal na malinaw. Si Mika ay hindi lang disrespectful o spoiled. Siya ay magnanakaw, sinungaling at mapanganib. Habang lumalaki ang pressure sa kanya, lalong magiging reckless siya. Kailangan kong maging handa sa susunod na mangyari. Kinabukasan ay magsisimula akong tumawag strategically sa trabaho ni John, hindi para makasira sa kanya, kundi para siguraduhin na alam nila ang posibleng financial difficulties na maaring makaapekto sa performance niya sa trabaho. Ang katotohanan ay palaging pinakamabuting proteksyon. Sa maliit na bayan tulad ng San Miguel, mabilis ang takbo ng balita. Sa Lunes, alam ko na oras na para ikwento ang panig ko. Ang unang pagkikita ko ay sa supermarket nang harangin ako ni Aling Chen mula sa church backing committee malapit sa Bread Aisle. Isa siya sa mga babaeng nakakaalam ng lahat tungkol sa lahat at walang takot magtanong ng diretso. Aling Nena, nakarating sa akin ang mga nakababahala tungkol sa family problems. Maayos ka ba? Maingat kong iniisip ang sagot. Si Aling Chen ay magkukwento nito sa hindi bababa sa 20 tao bago ang service ng Miracles. Hiniling sa akin ni na John at Mika na umalis, kaya umalis ako. Minsan kailangan matuto ang mga anak na maging responsible sa sariling obligasyon. Tumaas ang kilay niya. Hiniling nilang iwan mo ang apartment na ikaw ang nagbabayad. Mukhang pinakamabuting solusyon para sa lahat. Pero hindi ba ikaw ang nagbayad ng kolehiyo ni John at tinulungan sila ng magkasal? Lumapit siya nang bumaba ang boses. Lagi kong iniisip kung paano nila afford ang magandang apartment na iyon. Sa halftime salary lang ni John. Tumango ako pero hindi nagbigay ng detalye. Ang mga katotohanan ay magsasalita para sa sarili. Ang susunod na hinto ko ay ang kay Dea El Molino, kung saan nagtrabaho ako ng 15 taon bago magretiro. Si Kuya Tomas Mendez, anak ng may-ari, ay nag-angat ng tingin mula sa mga resibo ng may tunay na pag-aalala. Aling Nena, narinig ko na nakatira ka sa Sunset Residences. Ano bang nangyayari? Lumapit ang 3 empleyado, habang maikling ipinaliwanag ko ang sitwasyon. Ang reaksyon nila ay agarang at pare-pareho. Nagulat sila na tratuhin ako ni Mika ng walang respeto. Galit na nalaman nila na tinutulungan ko sila pinansyal sa loob ng mga buwan ng walang kaunting pasasalamat.
Ikaw ang nagbayad ng kolehiyo ni John, sabi ni Ate Sara, ang morning shift in charge, umuiling sa hindi makapaniwala. Lagi niyang sinasabi na tinutulungan siya ng pamilya. Sabi niya ginagawa nila akong favor sa pagpapahintulot na makitira ako sa kanila. Maraming sinabi si John na hindi totoo. Sagot ko ng kalmado. Nagdilim ang mukha ni Kuya Tom. Iyon ang paliwanag kung bakit laging may pera si Mika para sa mamahaling damit. Pero si John ay hindi kumuha ng extra shift kapag ino-offer namin. Siguradong binabayaran ang mga binili sa pamamagitan ng return ng stolen card. Bulong ni Ate Lisa mula sa likod ng counter. Nang lumabas ako ng karinderya, alam ko na ang totoong kwento ay makakarating sa buong bayan sa loob ng ilang oras. Ang network na maliit na bayan tulad ng San Miguel ay mas epektibo kaysa sa anumang diaryo. Ang pangatlong hinto ko ay ang Methodist Church ng San Pablo, kung saan naghahanda si Pastor Juan Rodriguez para sa afternoon service. Inanyayahan niya akong pumasok sa opisina niya na nag-alok ng tsaa at upuan na nagbigay ng aliw sa maraming miyembro sa mahihirap na panahon. Aling Nena, maraming nagsabi sa akin na nag-aalala sila sa iyo. Matutulungan mo ba akong maunawaan ang nangyayari? Pinahahalagahan ko ang diretso niyang paraan. Hindi siya naghahanap ng tsismis. Gusto niyang tulungan ang miyembro ng community. Pastor, tinutulungan ko pinansyal ang anak ko at nuwera ko sa loob ng 8 buwan. Noong nakaang linggo ay nilinaw nila na ang pananatili ko sa apartment ay nakadepende sa pagsunod ko sa utos ni Mika. Pinili kong umalis kaysa tanggapin iyon. Iyon ay dapat na napakasakit. Nagiging revelation, sagot ko ng tapat. Mahal ko ang anak ko, pero hindi ko papayagang tratuhin ako bilang katulong ng taong ninanakawan ako. Tumango ang pastor ng may pag-iisip. Minsan ang pag-ibig sa isang tao ay nangangahulugang hayaan silang harapin ang bunga ng kanilang desisyon. Mukhang matagal mo na silang pinrotektahan mula sa mga bunga na iyon. Masyadong matagal, inamin ko. Pagbalik sa hotel ay tumigil ako sa corner cafe para sa afternoon lot. Puno ang lugar ng regular na Monday crowd. Mga retirees, off-duty workers, nanay na may maliliit na bata. Nakahanap ako ng maliit na mesa sa likod at nakinig sa mga usapan sa paligid. Sabi nila si Mika ay nagre-return na mamahaling makyup para sa cash. Si Aling Nena Santos ang nagbabayad ng upa nila sa loob ng mga buwan. Lagi kong naiisip na kakaiba kung paano sila nakapagbuhay na maganda sa sahod lang ni John sa coffee shop. Kumakalat ang impormasyon eksakto tulad ng inaasahan ko. Ang maliit na bayan ay gumagana na parang buhay na organismo. Pinoproseso ang impormasyon ng mabilis at pinaghihiwalay ang katotohanan sa kasinungalingan sa pamamagitan ng kolektibong karunungan. Tumunog ang phone ko nang lumabas ako ng CAF. Si Betty Morales, kapitbahay ko sa dating building. Aling Nena, sana hindi ako makagambala. Gusto ko lang sabihin na maraming sigawan sa dating apartment mo nitong mga nakaraang araw. Lalo na si Mika, pero si John din. Kahapon umaga ay may pulisya sa labas halos 1 oras. Salamat sa pagpapaalam, Betty. Pinahahalagahan ko na pinapanatili mo akong updated. Sigurado ka ba kung saan ka nakatira? Kailangan mo ba ng tulong? Ang tunay na pag-aalala sa boses niya ay nagpapaalala sa akin na maraming anyo ang suporta ng komunidad. Maayos ako, salamat. Araw-araw lang. Ng gabing iyon ay umupo ako sa kwarto ng hotel na pinagbubuod ang mga usapan ng araw. Ang social pressure ay natural na lumalaki. Walang effort na paghihiganti mula sa akin. Nakikita lang ng mga tao ang kawalan ng hustisya kapag malinaw na nakikita nila ito. Tumunog ulit ang phone ko. Unknown number. Pero kinilala ko ang prefix. Malamang isa sa creditors ni John. Hinintay kong matapos ang voicemail at pinakinggan. Si Karen Villa ito mula sa San Miguel Valley Credit Cooperative. Sinusubukan naming makontak si John Santos tungkol sa overdue personal loan. Pakikalmahan ninyo kami agad. Tinawagan nila ako dahil siguro nilagay ni John ang address ko bilang kanyang address sa loan applications. Higit pang patunay ng panlilinlang. Higit pang ebidensya na plano niyang gawin akong responsible sa utang niya nang hindi sinasabi. Binura ko ang message at binuksan ang tablet. Oras na para i-update ang evidence file ko sa natuklasan ng araw. Dapat kong inasahan na lalaban sila. Si Mika ay hindi kailanman tumanggap ng consequences ng tahimik. Martes umaga ay nagsimula ng payapa. Nagre-review ako ng statements kasama ang kape nang biglang tumunog ng sunod-sunod ang phone ko. Una si Kuya Tom, pagkatapos si Aling Chen, pagkatapos si Pastor Rodriguez. Ang bawat tawag ay nagdadala ng parehong nakababahala na balita. Si Mika ay naglalakad sa bayan na nagpapakalat ng sariling bersyon ng kwento. Aling Nena, sa tingin ko kailangan mong malaman ang sinasabi niya. Sabi ni Kuya Tom na puno ng galit ang boses.
Dumating siya rito mga 1 oras na ang nakalipas na malakas ang boses, para marinig ng lahat. Sinasabi niyang iniwan mo sila nang walang paalam. Sigurado raw na nangako kang susuportahan sila palagi, at binago mo ang isip, dahil sa selos. Eksakto. Ano pa ang sinabi? Na may mental breakdown ka. Na pinalayas mo sila, dahil hindi pinayagan ni John na kontrolin mo ang bawat desisyon sa relasyon nila. Nag-pause siya. Sinasabi rin na may family medical emergency, na nangangailangan ng pera, at tumatanggi kang tulungan dahil sa sama ng loob. Nagdasalamat ako kay Kuya Tom at ibinaba. Ini-evaluate na ng isip ko ang implications. Desperado na si Mika para magsimula ng public campaign. Ibig sabihin ay matindi na ang pressure mula sa pagkawala ng financial support ko. Ang susunod na tawag ay nagkumpirma ng hinala ko. Aling Santos, si Detective Martinez ito. Gusto ko lang ipaalam sa iyo. Dumating si Mika Torres dito kaninang umaga para mag-file ng reklamo tungkol sa abuse sa matatanda. Abis. Sinasabi niyang may nagmamanipula sa bangko para magdesisyon ako ng masama pinansyal. Abuse sa elderly, kumpletong kasinungalingan syempre. Pero sinusubukan niyang gumawa ng official record na mentally incompetent ako. Sinabi ko na kailangan niya ng medical documentation at witnesses, na malinaw na wala siya. 20 minuto pagkatapos, tumunog ulit ang phone ko. Pangalan ni Junnay, pakiusas sumagot ka. Sabi niya na puno ng emosyon ang boses. Alam kong galit ka, pero may mga bagay na hindi mo naiintindihan. Hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan. Sabi ni John buntis si Mika. Nay, ang stress na ito ay nakakaapekto sa kanya ng malubha. Sabi ng doktor, kung hindi mapayapa ang lahat agad, baka mawala ang baby. Naramdaman ko ang pamilyar na haplos sa sikmura. Ang paehong protective instinct na nagpababa sa akin sa manipulation nila sa loob ng mga buwan. Pero may bahagi sa tono niya na parang scripted, desperado, pero calculated. Binabati kita sa pagbubuntis, anak, sabi ko ng mahina. Nalaman nila 2 linggo na ang nakalipas. Bago pa magkagulo ang lahat, nabiyak ang boses niya ng convincing. Nay, hindi ko kayang hayaang mawala ni Mika ang babi namin dahil sa problema sa pera. Lagi mong sinasabi na ang pamilya ang una. Ang pamilya nga ang una. Kaya ginastos ko ang 300,000 pesos sa pag-aaral mo at 160,000 pesos sa kasal mo. At ngayon ano? At ang apo ko? Nakalutang ang tanong sa pagitan namin. Kung talagang buntis si Mika, kung may totoong medical crisis, maaring maapektuhan ng desisyon ko ang inosenteng baby. Pero masyadong convenient ang timing. Masyadong polished ang emotional manipulation. John, nakapagpa-check up na ba kayo tungkol sa komplikasyon ng pagbubuntis? May appointment kami next week. Saan? Sa doktor. Kay Dra. Fernanda Ruiz. Sa Women's Clinic. Kilala ko si Dra. Ruiz. Pasyente siya ng kapatid ko noong buntis ito. Tatawagan ko ang klinik niya para tingnan kung paano ako makakatulong sa medical expenses. Nay, hindi mo kailangang tumawag sa doktor ni Mika. Private information iyon. Tama ka, sagot ko. Kaya hayaan mong tawagan niya ako diretso para pag-usapan ang payment options. Biglang natapos ang tawag. 1 oras pagkatapos ay naglalakad ako sa sentro nang makasalubong ko si Mika sa labas ng bangko. Malakas ang boses niya sa sinumang gustong makinig. May matalim na galit na kilala ko na. Baliw na matanda na akala niya lahat magnanakaw sa kanya. Pinalayas pa ang sariling nuwera na buntis para sa wala. Lumapit ako ng kalmado. Nakita ako ng mga tao bago pa mapansin ni Mika. Lumipat ang mga mukha patungo sa akin. Nagbago ang ekspresyon nang makilala nila ang taong pinag-uusapan niya. Biglang tumalikod si Mika. Pulang-pula ang mukha sa galit. Ayan ang babaeng iniwan ang sariling pamilya. Hello Mika, sabi ko ng matatag. Kumusta na ang kaso ng credit card fraud? Parang pisikal na suntok ang tumama sa kanya ang akusasyon. Nagsimulang magbulungan ang ilang tao sa grupo. Nagkakasama-sama ang mga piraso ng puzzle. Baliw ka, bulol niyang sabi. Hindi ko alam ang sinasabi mo. 16,000 pesos sa fraudulent returns. Sagot ko ayon kay Detective Martinez. Sa Hidalgo Pharmacy at sa department store. Sa palasyo, mamahaling item na ni-return para sa cash. Tumingin ako sa grupo. Nakakabilib kung gaano karami ang kayang nakawin ng isang tao kapag hindi siya nagbabayad ng sariling upa. Mula-pula patungo sa lila ang mukha ni Mika. Lumapit siya gamit ang taas niya bilang sandata. Pwede kong i-document ang bawat piso na ginastos ko sa pagpapanatili sa inyo sa loob ng 8 buwan. Pinutol ko siya. Kaya mo bang i-document kung saan napupunta talaga ang sahod ni John? Makinig ng mabuti ang mga tao. Ngayon ay naintindihan ni Mika na nawala na niya ang kontrol sa kwento. Tara na.
Ungol niya habang itinutulak ang daan sa mga tao. Hindi pa tapos ito. Pinanood ko siyang lumayo. Napansin na maraming naglabas ng phone. Ang totoong kwento ay nasa Facebook, bago pa lumipas ang 1 oras. Pagbalik sa hotel ay binuksan ko ang tablet, at nagsimulang mag-document ng nangyari ngayong araw. Ang counterattack ni Mika ay nabibigo, dahil batay ito sa mga kasinungalingan na hindi makatiis sa pagsisiyasat. Kilala ko ng komunidad ng mabuti, para maniwala sa kwento ng mental breakdown, o malupit na pag-iwan. Pero ang kwento ng pagbubuntis ay nag-aalala sa akin. Kung talagang buntis si Mika, magiging mas komplikado ang lahat. Kailangan ko ng kumpirmasyon, bago ang susunod na hakbang. Kinuha ko ang phone at tinawagan ang klinik ni Dra. Ruiz. Kung may totoong medical emergency, tutulungan ko. Pero hindi ko papayagang manipulahin ako sa peking krisis. Ang public threats ni Mika ay tumawid na sa linya. Bumalik ako sa kwarto at tinawagan si Detective Martinez. Detective, kailangan nating mag-usap. Ang behavior ni Mika ngayon ay nagpapakita ng pattern ng escalation na nag-aalala sa akin. Sa anong paan? Kinonfronta niya ako sa publiko. Gumawa siya ng threatening gestures sa harap ng witnesses, at ang attitude niya ay parang taong nawawalan ng kontrol. Tumingin ako sa bintana ng hotel, patungo sa sentro. Gusto kong mag-file ng formal complaint at pag-aralan ang protection options. Halika bukas umaga. Dalhin mo ang lahat ng dokumento mo. Pero hindi ko na kailangang maghintay hanggang bukas. Si Miguel Salgado, ang night guard ng Sunset Residences, ay kumatok sa pinto ko 1 oras pagkatapos. Aling Santos, yung batang sumisigaw sa parking kanina. Bumalik siya mga 30 minuto na ang nakalipas. Nanatili sa labas ng pinto mo ng mga 0 minuto at umalis. Nag-alala ang ilang guests. Si Miguel ay retired police. Alam niya ang problema bago pa ito sumabog. May sinabi ba siyang specific? May binulong tungkol sa pagtuturo ng leksyon sa matatanda. Lahat ay nakarecord sa security camera. Security camera. Physical proof ng threatening behavior ni Mika sa private property. Miguel, handa ka bang ibigay ang video na iyon sa pulisya? Siyempre, hindi dapat mang-intimidate ng senior residents ang ganun. Kinabukasan ay dumating ako sa istasyon na may security disc at written timeline ng lalong agresibong behavior ni Mika. Sinuri ni Detective Martinez ang lahat ng profesional. Aling Nena, may malinaw na pattern ng intimidation dito kasama ang nakita ko kahapon sa bangko. May basehan tayo para sa restraining order. Ano ang ibig sabihin yon? Legal na bawal na lumapit si Mika ng mas malapit sa 70 metro sa iyo o sa properties mo. Anumang violation ay agarang aresto. Umupo siya sa upuan. May iba pa bang dapat mong malaman? Kinonsulta ni Mika kahapon ang isang abogado tungkol sa occupancy rights laws. Pinamulahan ako ng dugo. Occupancy rights. Eksakto. Nag-iimbestiga siya kung pwede niyang i-claim na may legal right na manatili sa apartment dahil matagal na siyang nakatira roon. Malubha ang ekspresyon ng detective. Sinabi niya na naghahanap si Mika ng legal loopholes para manatili, pero walang kontrata, walang payment sa pangalan niya at may resibo ako. Walang tunay na basehan ang sinusubukan niya. Gayunpaman, nagpapakita ito ng premeditation. Matagal na nilang pinaplano na manatili sa apartment ko. Ganoon nga, sabi ni Detective Martinez. Pero dahil ikaw ang nagbabayad ng upa at hindi sila nagsig ng kontrata o nagbayad ng utilities, walang legal basis. Kinuha niya ang folder. Gayunpaman, ito ay nagpapakita ng premeditation. Matagal na niyang pinaplano ang pagnanakaw na ito. At ang restraining order ay maaari kong i-fast track batay sa ebidensya. Makukuha mo na ngayong hapon. Lumabas ako ng istasyon na may bagong pag-unawa sa karakter ng nuwera ko. Ang insidente ng sandwich ay hindi basta pagtatangkang mag-impose ng authority. Ito ay paraan para mapanatili ang kontrol sa taong pinaplano niyang sistematikong nakawin. Habang naglalakad babalik sa kotse ko, kinuha ko ang phone at tiningnan ang contacts. Oras na para sa strategic calls. Ang una ay kay Karen Villa sa San Miguel Valley Credit Cooperative. Isa sa creditors ni John na tumatawag sa number ko. Aling Villa, binabalik ko ang tawag tungkol kay John Santos. Kailangan kong linawin ang mahalagang bagay. Hindi na siya nakatira sa address ko at wala siyang legal right sa apartment ko. Nilagay niya ang address na iyon sa lahat ng loan applications bilang kanyang residence. Bisita lang siya sa bahay ko. Hiniling ko sa kanya na umalis noong nakaraang linggo. Kung hinahanap ninyo siya, nagtatrabaho siya sa CAF La Montana sa First Street. Ang pangalawang tawag ay sa Pacific Collection Services. Si Aling Nena Santos ito. Tumatawag kayo tungkol sa utang ni John Santos. Gusto kong linawin na walang karapatan si Ginoong Santos sa property ko
at hindi na siya nakatira roon. Ang bawat tawag ay maikli at diretso. Hindi ako nagbabayad ng utang ni John o nagbibigay ng personal info. Tinatama lang ang maling address na ginagamit niya para maiwasan ang creditors. Sa oras ng tanghalian ay nakontak ko na ang 4 na collection agencies. Ang kastilyo ng baraha na maingat na itinayo ni John ay malapit ng gumuho. Ngayong hapon ay pinirmahan ni Judge Morales ang restraining order ko. Si Mika Torres ay ngayon ay legal na bawal lumapit ng mas malapit sa 70 metro sa akin o sa properties ko. Anumang violation ay agarang aresto at posibleng kulungan. Nagmaneho ako pabalik sa Sunset Residences na may kasiyahang nakikita kung paano gumagana ang hustisya ng tama. Matagal na pinlano ni Mika na manatili sa bahay ko gamit ang legal technicalities. Ngayon ay hindi na niya kayang lumapit dito ng legal. Nanginginig ang phone ko sa text mula sa unknown number. Hindi pa tapos ito, matanda. I-forward ko ang message kay Detective Martinez at binlock ang number. Ang pagkolekta ng ebidensya ay naging natural na sa akin. Miyerkules umaga ay formal kong ipinakita ang restraining order sa korte. Sa tanghali ay pinapanood ko kung paano gumuho ang mundo ni Mika mula sa iba't ibang direksyon. Sinilyohan ng court secretary ang final copy ng may autoridad. Aling Santos, effective agad ang order na ito. Anumang contact o paglapit sa loob ng 70 metro ay violation. Nagkasalamat ako at naglakad patungo sa kotse ko. Alam na darating ang judicial actuary para ihatid ang documents kay Mika sa loob ng ilang oras. Tumunog na ang phone ko. Aling Nena, si Jaime Mendez ito ng CAF La Montana. Si Jaime ang boss ni John. Disenteng tao na nagtayo ng coffee shop sa tiwala at reputasyon. Kailangan kong magtanong ng diretso. Totoo ba ang sinasabi ni John tungkol sa iyo? Ano ang sinasabi niya? Na nagkaroon ka ng mental breakdown at pinalayas mo sila dahil sa demensya. Na may family medical emergency at tumatanggi kang tulungan dahil sa galit. Skeptical ang boses ni Jaime. Tingnan mo, Aling Nena, kilala kita sa loob ng 15 taon. Hindi ito katunog ng babaeng nag-organisa ng taunang Christmas collection sa barangay. Jaime, binigyan ako ni Mika ng ultimatum. Sumunod sa kanya o umalis. Pinili kong umalis. Walang medical emergency at buo ang mental faculties ko. Pwede mong kumpirmahin sa bangko ko, abogado ko at pulisya. Mahabang katahimikan. Iyon ang kinatatakutan ko, Aling Nena. Ngayon ay dumating ang 2 customer na nagsasabing may utang sa kanila si Mika. Isa sa kanila ay nakilala siya sa electronics shop kung saan sinusubukan niyang mag-return ng mamahaling item. Nakakaapekto na ito sa reputasyon ng negosyo. Naiintindihan ko. Kailangan kong tanggalin si John. Hindi ko pwedeng payagang magkaroon ng ganitong kontrobersya sa mga customer na nagtitiwala sa amin tuwing umaga. 20 minuto pagkatapos ay umiinom ako ng kape sa Corner Coffee nang makita kong dumating ang unang kolektor sa harap ng dating building ko. Services ng Pacific Collection. Nakilala ko sa magnet sa pinto. Nakipag-usap ako sa kanila kahapon tungkol sa maling address ni John. Tumunog ang phone ko. Si John Nay. May mga lalaki sa apartment na nagtatanong tungkol sa utang namin. Gusto nilang malaman ang assets, income, lahat. Ngayon na. Totoong panik ang boses niya. Hindi ang calculated desperation noon. Ano ang sinabi mo sa kanila? Ang totoo, na ikaw ang may-ari ng apartment at hindi na kami nakatira roon. Pero pinag-usapan nila ang embargo, pag-withhold ng sweldo. Anak, ganyan kapag humiram ng pera na hindi kayang bayaran. Mga consequences na ikaw ang gumawa, hindi ako. Pero magkano ang utang ko? Paano nangyari ito lahat? Noon ko naintindihan na hindi niya alam ang buong lawak. Personal loans, credit cards, humigit kumulang 60,000 pesos total, ayon kay Detective Martinez. Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, mahina, sinabi sa akin ni Mika na medical expenses iyon noong nakaraang taon. Nakakalungkot na sa ganitong paraan mo nalaman, John. At dumating din ang actuary. Binigyan niya si Mika ng legal documents. Mula noon ay sumisigaw at nagtatapon ng gamit na siya. Ang restraining order. Ngayon lang naiintindihan ni Mika na tapos na ang mga opsyon niya. Nay, sabi niya gusto niyang umalis sa bayan. Wala na para sa kanya rito. Totoong nabiyak ang boses niya ngayon. Ano ang gagawin ko? Kumuha ng desisyon batay sa kung sino talaga si Mika. Hindi sa kung sino ang inaasahan mo. Ang gabing iyon ay nagpark ako sa harap ng dating building at pinanood ang gulo mula sa kabilang kalsada. 2 collection vehicles ang dumating sa araw na iyon. Kinawayan ako ni Ate Betty Morales ng may lungkot. Sinusundan niya ang lahat bilang kapitbahay sa maraming taon. Sa bintana ng sala ay nakita ko sina John at Mika na nag-aaway. Nag-gesticulate si John ng nalilito, nasaktan.
Siya ay desperado at galit. Ang mariage ng pantasya, na sinusuportahan ng financial support ko, ay gumuho ng makaharap ang realidad. Nanginginig ang phone ko sa message mula kay Miguel ng Sunset Residences. Sinubukan ulit ng babaeng iyon na dumaan sa reception. Ipinaalala ko ang restraining order. Umalis siya, pero mukhang lubhang disturbed. I-forward ko ang message kay Detective Martinez. Nilalabag na ni Mika ang order ilang oras pagkatapos ma-notify. Ang desperasyon niya ay nagpaparekles at mapanganib, pero nagpapapredictable din. Isang babaeng desperado, may utang, walang income at may legal problems. Kaunti lang ang opsyon. Pwede niyang harapin ang responsibilidad bilang adult o tumakas. Sa natutunan ko tungkol kay Mika, ang pagtakas ang mas malamang. Nagmaneho ako pabalik sa Sunset Residences. Iniisip ang implications kung tumakas si Mika sa bayan para makaiwas sa legal problems. Ano ang mangyayari kay John? Sasama ba siya sa kanya na pinipili ang loyalty sa taong niloko siya sa loob ng mga buwan? O sa wakas ay makikita niya ng malinaw at gagawa ng ibang desisyon? Sa anumang paraan, ang consequences ay sa kanila. Nagalaga ako sa kanila mula sa realidad sa loob ng 8 buwan. Natapos ang proteksyong iyon noong araw na hiniling nila sa akin na pumili sa pagitan ng dignidad ko at ng mga demand nila. Pinili ko ang dignidad. Ngayon pwede na silang pumili ng sariling landas. 2 araw ng pagmamasid sa desperasyon nila ay sapat na. Huwebes umaga ay tinawagan ko si John at hiniling na magkita kami sa karinderya. Siya lang. Hindi ko kayang iwan si Mika ngayon. Sabi niya nay. Talagang nahihirapan siya sa lahat ng nangyayari. Kung ganun, wala tayong pag-usapan, sagot ko. Ang restraining order ay nangangahulugan na hindi rin ako pwedeng lumapit sa kanya. Mahabang katahimikan. Saan mo gustong magkita? Sa corner cafe 2:00 ng hapon sa mesa sa likod. Kung saan pwede tayong mag-usap ng pribado. Dumating ako ng maaga at pumili ng mesa na nakatalikod sa kalsada. Gusto kong mag-focus ang usapan sa mga salita. Hindi sa nervous glances sa dumadaang sasakyan. Nang dumating si John, mukhang mas matanda sa 26 anyos niya. May stress lines sa paligid ng mata at naglalaro ng nervous sa phone. Umupo siya sa harap ko at nagsimulang magsalita agad. Nay, alam kong galit ka, pero nawalan si Mika ng trabaho kahapon at hindi kami tigilan ng collectors. Tumatawag ang phone kada oras. Dumadating pa rin ang mga tao sa apartment na humihingi ng pera na wala kami. Hinintay ko siyang matapos at nagsalita ng kalmado. Binibigyan kita ng isang pagkakataon para tapusin ito ng may dignidad. John, ano ang ibig sabihin? Public acknowledgement ng katotohanan. Buong paliwanag kung gaano ko kayo sinuportahan pinansyal at honest na paliwanag kung bakit ako umalis. Namula ang mukha niya. Gusto mo akong magpakumbaba sa harap ng buong bayan. Gusto ko lang sabihin mo ang totoo. Hindi pareho iyon. Anong klaseng acknowledgement? 2 araw kong iniisip eksakto kung ano ang kailangan ng hustisya. Anunsyo sa simbahan linggo sa Sharing Time. Letter to the editor sa San Miguel Tribune. Post sa Facebook na visible sa lahat ng kilala natin na may complete details. Ang kolehiyo, ang kasal, ang upa at ang ultimatum na nagpilit sa akin na umalis. Nay, isipin ng mga tao na may nanay kang nagmamahal ng sapat para isakripisyo ang seguridad sa pagreretiro para sa kaligayahan mo at tinanggap mo lang iyon hanggang sa maubos. Tiningnan ni John ang hindi naubos na kape at si Mika. Si Mika ay wala na sa anumang ekwasyon na kasama ako. Permanenteng ang restraining order. Kung pipiliin mong manatili sa kanya, desisyon mo yon. Pero nangangahulugan iyon na pinipili mo siya kaysa sa relasyon natin. Pinipili mo akong pumili sa pagitan ng asawa ko at ng nanay ko. Pinipili kitang pumili sa pagitan ng taong nagbanta sa akin at ng taong nagpalaki sa iyo. Ang katotohanan na nakikita mo yon bilang pantay na opsyon ay nagsasabi kung gaano na tayo kalayo. Matagal siyang tumahimik na pinoproseso ang ibig sabihin yon. At ang apartment ay naging bahay na namin, Nay. Doon namin ginawa ang buhay namin nitong mga buwan. Doon nakatira ang mga lolo't lola ko. Doon kayo nakatira ni tatay. Hindi ko nasusuportahan ang lugar na iyon gamit ang pera ko. Kinansela ko ang support at inabisuhan ang landlord. Mula ngayon, kailangan nilang mag-ayos sa may-ari. Tulad ng anumang responsable na adult. Ang mga taong nakakaunawa kung ano talaga ang ibig sabihin ng survival at value. Parang pisikal na suntok ang mga salita sa kanya. Lahat ay documented na. Kinansela ko ang automatic payments. Tinanggal ang services sa pangalan nila at nag-iwan ng written notice sa landlord. Wala nang ito transfer. May hangganan. Pinanatili ko ang boses na malambot pero matatag. Kahit gawin mo ng perpekto ang lahat ng hiniling ko,
Hindi na babalik sa iyo ang apartment. Final na ang desisyong ito. Bakit? Dahil kailangan kong malaman na anumang reconciliation sa atin, kung mangyari man, ay batay sa pag-ibig, hindi sa expectation ng mana. Sa loob ng 8 buwan ay tinrato mo ako bilang convenient ATM. Gusto kong malaman kung may natira pa sa atin higit sa economic dependence. Napuno ng luha ang mata ni John. Totoo na ngayon. Hindi na ang calculated manipulation na nasanay ako. Pasensya na, Nay. Talagang hindi ko gusto na umabot sa ganito. Ang pasensya na ay hindi na sapat, anak. Nakita ng buong bayan kung paano mo ako at si Mika tinrato bilang katulong sa sarili kong bahay. Nakita nila kung paano mo pinili ang mga demand niya kaysa sa dignidad ko. Hindi na sapat ang salita. Kailangan kong makita ang aksyon. At kung hindi mo kayang tumayo sa harap ng lahat at aminin kung gaano kasama ang ginawa natin, kung dayon ay mabubuhay ka sa consequences ng desisyong iyon, malamang naalis si Mika sa bayan para makaiwas sa legal problems. Ang mga babaeng katulad niya ay laging tumatakbo kapag nahihirapan. Pwede kang sumama sa kanya at magsimula ulit sa ibang lugar o manatili rito at subukang buuin ulit ang buhay mo ng may katapatan. At kung gagawin mo ang hiniling ko, baka sa paglipas ng panahon ay makabuo tayo ng tunay na relasyon, hindi batay sa pera, guilt o obligasyon, kundi sa mutual respect sa pagitan ng dalawang adult. Pinunasan ni John ang luha gamit ang tissue. Gaano katagal ako magdesisyon? Hanggang Linggo umaga. Nagsisimula ang misa alas negatibo, 1-0. Kung wala ka roon para sabihin ang totoo, malalaman ko na nagawa mo na ang pinili mo. Tumayo siya ng dahan-dahan. Mukhang mas marupok at pagod kaysa nang dumating. Nay, sa tingin mo ba balang araw ay mapapatawad mo ako? Tiningnan ko ang anak ko. Talagang tiningnan ko siya at nakita ang mga kidlat ng batang gumagawa ng tent mula sa kumot at humihingi ng isa pang kwento bago matulog. Ang pagpapatawad at tiwala ay hindi pareho. John, pinatawad kita noong araw na pinili kong umalis kaysa mag-away. Pero ang tiwala ay kailangang kitain ulit. Isang honest na aksyon sa bawat oras. Tumango siya at naglakad patungo sa pinto. Nakayuko ang balikat sa bigat ng desisyon na magde-define sa natitirang buhay niya. Nanatili akong nakaupo na pinapanood siyang lumayo. 3 araw na lang hanggang Linggo. Sa oras na iyon ay malalaman ko kung may tapang ang anak ko na pumili ng katotohanan kaysa sa kaginhawaan. Responsibilidad kaysa sa loyalty sa taong hindi kailanman karapat-dapat. Malinaw at maliwanag ang umaga ng Linggo. Pumasok ako sa Methodist Church ng San Pablo na nagtatanong kung makakahanap si John ng tapang. Para sabihin ang totoo, mas puno kaysa karaniwan ang simbahan. Kumalat ang balita na may family announcement. Umupo ako sa dati kong upuan, 4 na row mula sa harap at naghintay. Sinimulan ni Pastor Juan Rodriguez ang service sa mga himno at readings gaya ng dati. Pero ramdam ang expectation sa hangin ng congregation. Nang dumating ang shouting time, tumayo si John mula sa last row. Mukhang maliit siyang naglalakad sa gitnang aisle. Pero matatag ang mga hakbang nang makarating sa pulpit. Hinawakan niya ang gilid at tiningnan ang mga mukha na kilala niya sa buong buhay. Kailangan kong sabihin sa inyo ang mahalagang bagay tungkol sa nanay ko, sabi niya. Malinaw na tumunog ang boses niya sa tahimik na simbahan. Sa loob ng nakaraang 8 buwan, si Aling Nena Santos ang nagpapanatili sa akin at sa asawa ko pinansyal. Nagbayad siya ng 300,000 pesos para sa kolehiyo ko. Noong pwede pala akong mag-aral ng libre sa vocational, nagbayad siya ng 100 at 60,000 para sa kasal ko. Nang hindi makatulong ang pamilya ni Mika, dumaan ang bulungan sa simbahan. Mga konkretong numero, documented sacrifices na nagpapakita ng malinaw na larawan. Ibinigay niya sa amin ang family apartment, ang lugar kung saan nakatira ang mga lolo't lola ko, at kung saan siya nakatira kasama si tatay sa loob ng 15 taon. Nang hindi namin kayang bayaran ang upa, siya ang nagbayad. Nang kailangan namin ng pagkain, utilities, phone, binayaran niya lahat habang nabubuhay lang siya sa pensyon. Lumakas ang boses niya habang nagpapatuloy. 3 linggo na ang nakalipas. Nang tumanggi ang nanay ko na sumunod sa utos ng asawa ko na parang katulong, binigyan namin siya ng ultimatum. Sumunod kay Mika o umalis sa sarili niyang bahay. Pinili ng nanay ko na umalis kaysa isuko ang dignidad niya. Naging ganap na tahimik ang simbahan. Kahit ang mga babi ay parang nakakaramdam ng bigat ng sandali. Nanatili ako roon at nakita kung paano binastos ng asawa ko ang babaeng nagsakripisyo ng seguridad sa pagtanda para sa kaginhawaan namin. Pinili ko ang loyalty sa taong nagbanta sa nanay ko, sa halip na loyalty sa babaeng nagpalaki sa akin ng may pag-ibig at pasensya. Malayang tumutulo na ang luha, pero matatag pa rin ang boses. Nandito ako,
dahil binigyan ako ng nanay ko ng huling pagkakataon na pumili ng katotohanan kaysa sa pride. Mali ako. Mali si Mika. Karapat-dapat ang nanay ko ng pasasalamat at respeto, pero binigyan namin siya ng demand at ultimatum. Tumingin siya diretso sa akin. Nay, ang pagsorry ay hindi sapat sa lahat ng pinagdaanan mo. Pero sana maging simula ito. Tumugon ang congregation sa bulungan ng suporta. Habang bumabalik si John sa upuan, lumapit si Pastor Juan Rodriguez sa pulpit na may luha sa mata. Minsan ang pinakamalaking tapang ay ang pag-amin ng pagkakamali sa publiko. Ipinakita ni John ang tapang na iyon ngayon at ipinakita sa atin ng nanay niya kung ano ang itsura ng dignidad sa ilalim ng pressure. Pagkatapos ng service, lumapit ang mga tao na may yakap, kamayan at mga salitang suporta. Hinawakan ni Aling Chen ang kamay ko. Lahat kami ay naghihinala na tinutulungan mo sila pinansyal. Aling Nena. Ang hindi namin alam ay kung paano nila binayaran ang kabutihang iyon. Binigyan ako ni Kuya Tom ng topic sa balikat. Ang ginawa mo ay nangangailangan ng karakter. Ang paglalagay ng hangganan ay hindi madali pagdating sa pamilya. Pero ang pinakamahalagang sandali ay nang lumapit si John sa akin sa labas ng simbahan. Ang letter sa San Miguel Tribune ay ilalathala sa Miracles. Ang post sa Facebook ay ilalabas ngayong gabi. Nagdalawang isip siya sandali. Umalis si Mika sa bayan kahapon. Inempake niya ang kotse habang nagtatrabaho ako at nawala. Walang address, walang note, wala. Hindi ako nagulat. Ang mga babaeng katulad ni Mika ay laging tumatakbo kapag nahaharap sa consequences. Nakakalungkot na natapos ang kasal ninyo ng ganito, sabi ko. Hindi ako nagsisisi, sagot niya ng mahina. Ngayong umaga ay nag-file ako ng divorce. Natuklasan ko na plano niyang kumuha ng pera mula sa cash register sa trabaho ko. Mas malala ang utang kaysa sa inakala natin. 3 buwan pagkatapos ay nagdaan ako sa kalye na iyon ng aksidente. Ang apartment at lobby ay may bagong tenant na at sa unang pagkakataon ay hindi ako nakaramdam ng guilt. Nakaramdam ako ng kaluwagan dahil ang kapayapaan ko ay hindi na nakadepende sa pagbabayad ng buhay ng iba. Ang building ay na-remodel sa independent apartments. Bawat pamilya ay may privacy at shared common areas. Si Maria Santos, na bagong lumabas sa abusive relationship, ay pinapatnubayan ang 2 anak patungo sa playground na donasyon ng lokal na negosyo. Aling Santos, ang pagkakataong ito ay lahat para sa amin. Salamat sa pagpili sa mga survivor para sa gift na ito. Ang mga survivor ay nakakaunawa ng value. Sagot ko, ang lugar na ito ay dapat maglingkod sa mga talagang nagtatrabaho para rito. Ang sarili kong buhay ay nanirahan na sa tahimik na routine sa maliit na bahay sa tabi ng lawa na binili ko gamit ang perang hindi na umaagos sa mga hindi tapat na dependent. Kape sa umaga sa porch na may view ng tubig, paghahardin sa hapon, pagbabasa sa gabi. Simpleng kaligayahan na pakiramdam ay luho. Pagkatapos ng mga buwan ng financial stress at family drama, maliit pero perpekto ang bahay para sa akin. 2 kwarto, kusina kung saan pwede akong magluto ng totoong pagkain, at hardin kung saan pwede kong taniman ang sarili kong gulay. Nanginginig ang phone ko sa message mula kay John Nay. 3 buwan na ako sa therapy, at marami akong natututunan tungkol sa healthy relationships. Pwede ba tayong magkape minsan? Gusto kong kitain ulit ang tiwala mo. Isang honest na usapan sa bawat oras. Ngumiti ako na nakatingin sa lawa kung saan lumalanggoy ang pamilya ng itik malapit sa pampang. Tinupad ni John ang salita niya sa public acknowledgements. Malinaw at tapat ang letter sa diaryo. Ang post sa Facebook ay nakatanggap ng maraming supportive messages mula sa mga taong sa wakas ay naiintindihan ang totoong kwento. Mas mahalaga, kinukuha na niya ang responsibilidad sa pagbuo ulit ng relasyon natin. Sa halip na magdemand ng madaling tawad, sumagot ako, mukhang maganda ang kape. Sabado umaga sa kainderya. Dumating agad ang reply niya. Nandiyan ako. At Nay, salamat sa hindi pag-give up sa akin ng tuluyan. Inilagay ko ang phone sa gilid at pinanood ang mga itik na dumausdos sa tubig kasama ang mga anak. Minsan ang pasensya at dignidad ay nagkakaroon ng gantimpala. Kahit noong mukhang walang katapusan ang bigat, lumulubog ang araw sa likod ng bundok na pinipinta ang lawa ng ginto at rosas. Sa malayo ay naririnig ko ang tawa ng mga bata sa women's shelter. Mga pamilyang bumubuo ng bagong buhay. Sa parehong lugar kung saan natuto ako ng pagkakaiba ng pagiging mapagbigay at pagpapahintulot sa abuso. Hustisya na natupad, dignidad na napanatili at siguro. Siguro lang, isang anak na handang mabawi ang tiwala ng nanay niya sa tapat na aksyon at hindi sa emotional manipulation. Nagkakahalaga ang paghihintay. Salamat sa pananatili hanggang sa dulo at sa pakikinig sa kwento ko. Kung naantig ka sa naranasan ko, anyayahan kitang mag-iwan ng opinyon sa comments. Gusto kitang mabasa.
At sabihin mo rin, kung ikaw ang nasa sitwasyon ko, gagawin mo ba ang parehong bagay? Ikwento mo rin kung saan ka nakikinig ngayon.